dito naman po sa paliwanag ni Prof. Antonio Contreras patungkol po dito mga kababayan sa issue ng ang Senado ay hindi po talaga under attack mga kababayan. So ngayon ito, pakinggan po natin. Viewers ko, team replay. At kasama na rin po dyan yung mga abangers ko sa YouTube channel ko, yung mga subscriber, na lagi akong nagpapasalamat dahil lagi nyo akong inabangan kahit anumang araw at anumang oras. Pag-usapan natin itong claim ni Senator Alan Peter Cayetano na under attack daw ang Senado. Yan! We were under attack. Meron pa siyang mga pabangbang ng kanyang kamao sa kanyang mesa. Yan! Lumalabas kahapon sa findings ng pag-imbestiga ng PNP, ng CIDG at saka ng yung scene of the crime operatives. Lumalabas na talagang wala namang atake. Di ba? Malinaw na pinakita sa atin frame by frame yung nangyari. Marami mga aligasyon ang mga senador. Nasa majority ng mga talagang napabulaanan kahapon. Tama. At syempre, ang bottom line dito na sinabi ni Secretary John Vic Remulla na walang ataking nangyari. In fact, ayon sa findings nila, lahat ng mga tama ng bala sa dingding ay galing sa loob ng Senado. Ganito kasi po ang nangyari. Isaraysay natin doon sa mga hindi nakapanood ng press conference kahapon na sa Malacanang kinandak na andun po si Secretary John Vic Remulla, saka si Secretary Bida ng Department of Justice at saka si General Natates, yung police ng PNP. Silang nagpakita sila ng mga video. Noong palang umaga pa, nung nagkagulo, diba si Bato de la Rosa merong protective custody ng Senado. Nung umaga pa, ay humingi na ng security mula sa NBI ang GSIS. Parang meron ng pag-uusap na ganun. Dahil nga, ang kinakatakot, kasi di ba may mga pagbabanta, maraming ng mga demonstration sa labas, meron sinasabing tumatawag na nanawagan na rin ng mga DDS at kahit nga sa Bato de la Rosa, bandang huli, nanawagan na rin siya na people power, iligtas niyo ako dito. Di ba may ganung klase ng posibilidad? Bagamat nung umaga, wala pa naman yata sinasabi si Bato na nanawagan siya ng people power, nagtangka yata siyang magano nung nalaman niyang walang TRO na nilabas ang Korte Suprema. So, ang GSIS kasi sa mga hindi nakakaalam, katabi lang yan ng Senado, isang complex yan eh. Ang tawag nga sa building ng Senado ay GSIS complex. Kasi nag-uupahan lang po ang Senado sa GSIS. Kalos kalahati ng complex na yun, inuupahan nila. So ang GSIS sa kabila, meron po yung mga koleksyon ng mga paintings ng mga mamahalin. Bilyones ang value. So syempre, isa-secure yun. Kaya nag-aalala ang GSIS leadership na kung magkaroon ng kaguluhan, baka makapasok yung ibang mga papasok na mob at sirain yung mga painting na bilyones yung halaga mga kababayan. Kasi may pagitan, may mga bituan na na lago. Isang building lang kasi yun eh. So sinasara lang yung pintuan na yun. So mula nung umaga pa, sinabihan na ng GSIS ang Senate na kami magagawa ng pagsara ng mga pinto. Babarinahin namin yan. Kaya ito yung naging dahilan kung bakit may narinig na barinahan doon sa loob ng building. At ang NBI na andun sa GSIS side. Kasi mula nung naglabas na ng desisyon ang Korte Suprema na igagalang na bagamat hindi nag-issue ng TRO, binigyan ng 72 hours ang gobyerno para magbigay ng sagot, ay pina-pull out na ng NBI ang mga tao niya sa mismong Senate. Kasi pag sinabi ng Senate complex, Senate, yung mismong part lang ng building na Senado. Kasi ang GSIS hindi naman Senate. So it's very clear that the NBI were only in the GSIS side. Tama. So nung mangyari yung kaguluhan, wala ng NBI sa loob. Nandun sila sa complex, pero wala sa GSIS sila, hindi sila sa Senado. So mali yung mga pananaw ng ibang mga journalists na nasa Senado sila, no. Wala sila sa Senado, nasa GSIS sila. Nasa loob ng building. So nakakadagdag ng gulo yan, di ba? Tsaka mali din yung pananaw mga kababayan ng iba mga senator. Lalo na yung mga katulad itong sina Amy Marcos at katulad itong iba pa na mga kaalyado ni Alan Peter Cayetano dyan po sa majority. Kasi nga kung titingnan talaga natin mga kababayan, ang gusto talaga nila mangyari dyan, guluhin, linangin yung isip ng mga kababayang Pilipino po natin at papaniwalain na sila yung api dito, sila yung sinugo dito mga kababayan at ginawan ng hindi maganda diyan po sa Senado ng mga taga-NBI. Ngayon, buti na lang talaga nagkaroon ng investigasyon. Dahil kung walang investigasyon mga kababayan at kung walang mga CCTV footage, kawawa po talaga ang mga taga-NBI. Mapapagbintangan sila sa kasalanan wala naman pala silang ginawa. Or wala naman pala silang kasalanan. So ngayon, ituloy pa natin. Nasabihin mismo na ng mga taga-media na nasa Senado sila, wala po. May mga ibang taga-media kasi na gano'n ang tinutukoy eh. Ngayon, ang akin naman ganito, So, andun yung koordinasyon. Sabi naman pala sa Senado na mayroong pagbabarena. Eto, si Aplaska, yung acting sergeant at arms. Nung nabalitaan yata na walang TRO na nilabas, parang biglang nagkaroon ng commotion na parang nagsabi siya na meron tayong arestuhin kaya i-clear ang second floor. Right? So doon na natin nakita na parang meron ng frame na talaga magkakagulo. Ewan ko for some reason, But what is clear is that yung NBI nasa kabilang building
Nakita sila doon sa hallway, nakita ni Aplaska, tinanong, taga saan ka, sinabi taga NBI, at nakita naman natin sa video na ang nagpaputok na una, si Aplaska. Tama, Warning siya, tama. di umano yun. Pero ang sabi niya, dito nga nahuhuli, kasi sabi ni Aplaska sa interview, isang beses lang naman daw siya nagpaputok. Eh ayon sa video, 3 beses. So doon na lang makikita mo meron ng problema, di ba? At nakita mo, meron pa tayong nakita doon sa video na parang wala namang tao doon, sana ba't paputok siya ng paputok, di ba? Parang walang tao doon sa hallway, tapos paputok si Aplaska. So maraming mga lumabas sa kasinungalingan on the side ng Senate Sergeant at Arms. Na parang, At saka doon sa mga senator, mga kababayan, dito nyo nakita na hindi talaga pwede nating pagkatiwalaan yung mga senator. 'Di ba? Kasi unang-una, mga kababayan, biruin nyo doon sa side ng senator, marami lumabas na mga kasinungalingan. At dito talaga natin napatunayan na hindi sila pwedeng pagkatiwalaan dahil nga kung nagagawa nila magsinungaling sa napakaliit na bagay na yan, kayang-kaya pa nila magsinungaling, lalo na doon sa mga mas malalaking bagay uusapin. Lalo na kapag may kinalaman yan sa pondo ng bayan. Kaya hindi po talaga dapat pinagkakatiwalaan yung mga senator na yan. Hindi ko naman po nila lahat. Pero yung iba dyan, mga kababayan, talagang hindi po pwedeng pagkatiwalaan dahil nga maliwanag na itong mga ito talagang pinoprotektahan itong mga kaalyado ni Digong. Katulad nitong si Senator Bato, ginagamit nila ang kapangyarihan ng Senado para po apihin yung mga aaresto kay Senator Bato. At para protektahan etong si Bato de la Rosa na takot na nagtatago sa kamay ng batas. Ano po ngayon, ituloy pa natin. sasabihin mo, why should you lie? Now, ang sinasabi ng iba, may nahuling taga NBI yung driver, yung volunteer driver, nahuli daw at nagpaputok kasi positibo daw sa paraffin test. Alam nyo, ang paraffin test po, hindi na po yan reliable sa ngayon. Marami ng courts ang hindi na yan tinitingnan. Kasi maliban po sa pulbura, marami pang pwedeng pagkuhanan ng paraffin, ng nitrate, katulad ng ihi mo. In fact, ang isang tao, pag nag-ihi ka lang, tapos hindi mo na pagpagabasa yung kamay mo, pwede ka na mag-positibo sa silver nitrate. So, hindi na masyadong tinitingnan. Ito pa yung paliwanag, ano? Sabi ni Matibag, positibo, kasi nga, yung hinuli nila na taga NBI na nautusan ng palangkunin yung bag, kasi di ba clear na yung Senado ng NBI. May nag-alisan, may nalimutaw daw na bag. Pinakuha sa kanya sa loob ng Senado. Doon siya hinuli. At tapos doon siya di ba pinahiga? At doon siya pinahiga kung saan doon may mga parang pinadapa na puwersado ng inaresta. Ang sabi ni Matibag, na andun kasi doon sa part na yun, may mga nag-discharge ng kanilang mga arm, ng mga guns. Syempre may mga powder yun. Doon may mga gunpowder yun somewhere residue. Tama. So kung ikaw ay pinadapa doon, malamang baka yung kamay mo ay nakahawak ng gun residue nang galing sa baril ng iba. Di ba? Tama. Hindi ka nagpaputok ng baril, pag yung katabi mo ay nagpaputok ng baril, pwede ka maging positive sa paraffin test . O, di ba? Ano pa kaya yung bigla? Eto mga kababayan, yung sinasabi natin noong nakaraan. Kasi di ba itong naaresto ay driver, bata-bata ng mga NBI agent. So ngayon, kita nyo naman mga kababayan, sinasabi talaga dito na kapag ka nagpaputok ng armas yung kasamahan mo, halimbawa malapit sa'yo, nagpaputok ng armas mga kababayan, ang tinitingnan naman talaga dyan, hindi naman yung pagpapaputok mo yung gunpowder mga kababayan, yung pulbura. Kasi pag yan ay tumalsik sa'yo mga kababayan, yung usok niyan, nalagyan ka, talagang malaking posibilidad na mag-positive ka talaga dyan. Pinadapapin mo, di ba, doon sa lugar na kung saan nagpaputok ng baril, di sa malamang, yun namang law of gravity, yung mga pulbura na yan, bababayan hanggang sa floor, di ba? So yun ang paliwanag. So hindi conclusive. Ano ba sinasabi nito di Senator Amy Marcos na nagsinungaling pa, sinabi pa na parang meron doon silang nahuling tao na ang sabi daw doon sa taong yun ay hulihin sa Bato de la Rosa kahit na magkasakitan, di ba? Kaya mo talaga nagsisinungaling tong mga senador na to. Di ba? Kaya nga napakakapal ng pagmumukha niyang si Senator Amy. Diba? Kaya ngayon sinasabi ko sa inyo mga kababayan, sa mga kababayan po dating Marcos loyalist, napakakapal ng pagmumukha ni Senator Amy. Saglip na pinoprotektahan niya yung kanyang kapatid. Siya pa ang sumisira ng reputasyon ng kanyang kapatid . Biruin mo, panganay ka. Diba, matanda ka, yung nakababata mong kapatid, ang damong ilaglag para lang sa mga Duterte. Eto nga hindi ko maiwasang hindi itanong to ano kayang ipinakain sa'yo Senator Amy Marcos ng mga Duterte, bakit nagkakaganyan ka? 'Di ba? Bakit mas pinipili mo pa na mag-imbento ng kwento para palabasin na masama yung kapatid mo? Sa totoo lang mga kababayan, kasi hindi ko maintindihan Ano yung purpose ni Senator Amy para pagbintangan yung kapatid niya na yun na nag-utos sa mga taga-NBI para hulihin si Senator Bato kahit may madamay pa daw na inosenteng tao? Diba, kahit may mawalan pa daw ng buhay. Panganay na kapatid ka, sisiraan mo yung nakababata mong kapatid. Oo mga kababayan, siguro nga, normal lang sa mga magkakapatid na nag-aaway, pero nandoon pa rin yung pagmamahal .
kahit pasabihin mo na kinasusuklaman mo yung kapatid mo, naandudun pa rin yung pagmamahal, hindi mawawala yun. Kaya nga hindi ko maintindihan kung bakit inilalaglag ni Amy Marcos yung nakababata niyang kapatid sa glip na protektahan niya. Anyway, tuloy pa natin. So, it's really, why do they have to lie? Di ba? So, it's really interesting na on this one, nahuhuli ka sa bibig mo. Mismong yung ebidensya nagsasabi na walang atake sa Senado. Oh, Kasi paano ka nga naman atake? Ikaw unang nagpuputok, ikaw inatake. Baka sabihin nila kasi Tama. sinusugod sila. Paano sila susugurin ng mga taga-NBI? Hindi naman naka-ready to combat ang mga NBI, di ba? Nandun sila sa kabilang building dahil sila ay kinausap ng GSIS na sila ay proteksyonan, di ba? Dahil mga mamahaling mga paintings, work of art ang naandun. May nagtanong, si Ivan Mayri na yata ng GMA7, bakit NBI yung pinapunta at hindi PNP? Kung ako rin naman nga ang taga-GSIS, unang-una ba't mo yan tatanungin pa? Para namang security persons yan. At pangalawa, kung ako yung GSIS, NBI ang pupuntahin ko kasi kung sakali man dumaan si Bato doon, di ba malamang ay siya sa mga plano nila, yung kaya nga sinara mo yung pinto para hindi maging lagusan Paano Tama. ba hanap ng paraan na doon dumaan si Bato de la Rosa para itakas? Di at least ang NBI na andun para meron na sila na yung naka-ready para mag-arrest doon sa tao. tama. Why? Bakit ba? So it's really something that is just to protect one man. Kailangan nila magsinungaling ng ganito. Di ba? Tapos ang nangyari pa, hindi napakita doon sa video pero nakita yung palang ayon sa report, yung palang si Senator Robin Padilla pala ang Nagtakas. kasama ni Bato de la Rosa nung umalis. Mm. Kotse ni Robin Padilla ang ginamit yung puti. So, na kotse. So marami dito mga usapin. Kasi sinasabi ng kampo ni de la Rosa, hindi naman daw siya fugitive from justice. Anong tawag mo doon? May arrest warrant. Ngayon sasabihin nila hindi naman daw valid yung arrest warrant. Bakit binigyan ng protective custody ng Senado? Tama. Alam mo ba tulog dito ang Senado na majority? They acquired custody over De La Rosa in a protected manner, we are hoping that they're going to let him be there. Sabi nga na ni Secretary Bida ng DOJ, kapag may protective custody ka, ikaw yung mag-ensure na yung taong yun andyan, pinoprotektahan mo. At kung kailangan na siyang ipresent mo. Tama. Ngayon wala na sige ipresent kasi tumakas na. At kahit paano balibalig rin yung he's still a fugitive. At sabi ni Torion, ang fugitive daw pag lumabas lang ng bansa. Parang, bago yata yung tingnan ko, ma-research ko nga kung totoo ba talaga ang fugitive from justice ay dapat na lumabas sa bansa. Kasi yun ang sinasabi ng Israeli Torion. Naman minsan pag nakikinig ako kay Israeli Torion, at saka sa mga abogado ni De La Rosa, si Jimmy Bondoc, parang iniisip ko, sabi ko, ganito ba talaga ang law? Sabi ko. Kasi ang naatatanda ko ang tatay ko, law din yun, lawyer. Pag siya may mga kliyente na alam, tinatanong niya muna, guilty ka ba? Ginaaminin mo sa akin, ginawa mo ba talaga? Kasi andito ako para tulungan ka na mapababa na lang yung sentensya mo o magkaroon ka ng deal. Pero kung ikaw ay magsisinungaling sa akin, hindi kita, parang gano'n. Tama. Hindi depensahan kita, pero sabihin mo sa akin ang totoo. At hindi natin sasabihin hindi mo ginawa. Maglalagay tayo ng rason kung bakit ginawa mo. O kung ano man, kung hindi man mo nandusot, ano pa ba yung pwede natin magawa ng parang para mapababa ang sentensya mo. Ganun lagi sinasabi ng tatay ko, and I have the feeling that every lawyer should have that. Pag ganun kasi mga kababayan, ito tandaan nyo, pag yung abogado ninyo, una pa lang tinatanong na kung guilty ka ba, yun, maayos yun. Hindi, para sa akin maayos yun mga kababayan. Pero pagka yung abogado ninyo kahit mali ka, ipipilit pa nila, iba na yan mga kababayan. Parang katulad nitong si Torion, kahit na magmukha siyang abogadong pulpol mga kababayan, pasintabi, ipinipilit niya pa rin para lang etong si Bato de la Rosa, bumilib sa kanya mga kababayan. Pero ang katotohanan po talaga dyan, mali na ang sinasabi ni Atty. Torion. May mga mali sa sinasabi niya. Pero hindi naman natin laging sinasabi na laging mali yung sinasabi niya. May mga pagkakataon lang talaga na may mga nasasabi etong si Torion na mali. At hindi naman talaga yun yung tinutukoy nung batas. Katulad na lang mga kababayan, nung 9851, na kung saan sinasabi na kapag may isang Pilipino na may kaso sa international mga kababayan, iniimbestigahan doon, ang pinakamainam na dapat gawin isuko ng Philippine Authority. Pero saglip na sagutin ni Torion yun, ano ba ang ginagawa niya? Pinipilit niya yung Bill of Rights ng kanyang kliyente na si Senator Bato. Ano po? So ngayon, ituloy pa natin. Every lawyer should have that. But the problem is when law becomes a part of the ideological window dressing, when law becomes a partisan defense, na parang kita mo naman, hahanapan mo ng butas. Alam mo, very powerful yung depensa, yung comment ng Office of Solicitor General ni Darlene Berberabe. It's a masterpiece. You should read it. Every law student should read it. It's a masterpiece. Explaining point to point why we have legal standing in terms of arresting Bato de la Rosa. Pero pagpapakinggan mo ang mga abogado niya, para bagang, teka muna, saan kayong law school galing tong mga to? Diba? Diba? Oh. Minsan iisipin mo, tinuturo ba, kaya nagtanong ako sa social media, tinuturo ba ang international law sa Juris Doctor? At parang itong mga abogado, ito nila may international law. Na nasa principle of meron tayong prinsipyo na ina-absorb natin ang mga yung incorporation, i-incorporate na natin ang mga international law sa ating laws of the land.
At meron tayo mismo Republic Act 9851 na nagsasabi na in clear terms na pwede nating isurrender ang isang tao na meron ng kaso sa labas. Sinasabi nito yun, wala pa naman tayong batas na surrender. Alam mo, ang deliberation sa Congress, ayun ay nagkakameron lang ng value kapag malabo ang pagkaka-wording Ayun, sorry pala, 9851. Pakitama na lamang po ako kung tama yung pagkakabanggit ko kanina. ng isang batas sa statutory construction. Pero kung medyo hindi naman yun malabo at malinaw, hindi naman kailangan ng balikan ang at minutes. Ang importante ano yung nakasulat. Tapos, Tama. sasabihin niya wala namang batas daw na nag-ano ng arrest. Kung walang batas, ano gagawin mo? Wala namang hindi mo ay nakalagay doon. What is better? The one that is worded there o yung may intent pa lang? At wala naman nakalagay as may be provided by law. Di ba? Di ba nakalagay naman doon? Kung inilagay doon, can be surrendered as may be provided by law, then that's the time that you have to wait for the law, which is what is happening to the dynasty bill. Hmm. Law. Kaya kahit nakalagay sa saligang batas, ma-implement. Pero doon man sa RA 9851, law na nga yun eh. That is the law itself. That is not the Constitution. Ano yun? Law that as may be provided by another law, katamaran yun ng Congress. So, in a way, RA 9851, which preceded our accession to ICC, provided for the surrender and arrest. Tama. And yung malaking sinasabi na hindi na tayo covered ng ICC, minsan nakukurri na ako doon na parang hindi ba malinaw sa inyo mismo Korte Suprema nagsabi na doon sa mga crimes na kinumit before our departure from ICC is still covered. We still have, ICC has still jurisdiction. Bilang pagrespeto sa naunang investigasyon ng International Criminal Court, kailangan nilang ipagpatuloy yun. Kahit wala ng jurisdiction, mga kababayan, ng International Criminal Court sa Pilipinas. Sana maintindihan to ng mga kababayang Pilipino po natin, ha. Tandaan nyo po na 2011 pa lang, iniimbestigahan na po itong nangyaring pagpapatumba ni Senator Bato ni dating Pangulong Rodrigo Duterte nung siya ay mayor pa ng Davao City, mga kababayan, hanggang siya ay naging presidente. At nung 2019, mga kababayan, doon pa lang nagpasya ang Pilipinas na kumalas sa International Criminal Court dahil nga sa pag-aakala ni Duterte na hindi na siya mahahabol sa mga kasong kakaharapin niya once na bumaba siya sa pwesto, pero nakalimutan niya na may Interpol. Di po ba? So ngayon, bakit patuloy na nag-iimbestiga ang ICC dito po sa ating bansa kahit wala na silang jurisdiction? Kasi nga, mga kababayan, meron silang naunang investigasyon at bilang pagrespeto dito sa International Criminal Court dahil naging kabahagi tayo ng Roman Statute, mga kababayan, kailangan nilang ipagpatuloy yung investigasyon po nila na yon. At yan po yung nangyayari kung bakit patuloy na nag-iimbestiga ang ICC. Anyway, ituloy pa natin. Hindi malinaw sa kanila. Anyway, so ganun. At least malinaw na ngayon doon sa mga nag-ambition pa rin magpaniwala sa mga tao na inatake ang Senado. Hindi po. So tingnan natin ano ang mangyayari sa Senado ngayon. Na nagsinungaling sila at kinukup nila si Bato de la Rosa pero nakawala. So ano ngayon ang responsibilidad? At under the command responsibility principle, nagkaroon ng kapabayaan at abuso sa kapangyarihan si Aplaska. Dahil nakita naman natin na kung paano siya nag-start. Nagsinungaling pa siya na isang beses lang siya nagpaputok samantalang 3 beses siya nagpaputok. So anyway, sige. Kita kayo na lang ulit tayo sa Biyernes. Ito po si Professor Tonto Contreras. Sana nakapagturo ko yung kaisipan, napos yung mga puso at napabagong panahon sa buhay, lalo sa usapang politikal. Dahil sabi sa akin ng Lasal, teach mind, touch heart, and transform lives. At sana nakablisin ako sa bayan. Dahil sabi sa akin ng UP, serve the people. Sige, Biyernes. Isa lang ulit tayo magkita-kita. Lagi ko sinasabi, UP namin mahal, tani mo Lasal. Magandang umaga. Ayan. Mga kababayan, napakaliwanag nung paliwanag dito ni Prof. Antonio Contreras, no? Talagang biruin nyo, soplak na soplak dito yung mga senator, si Mau Aplaska, yung mga abogado, especially ni Senator Bato de la Rosa, na katulad ni Torion, na iba ang sinasabi, mga kababayan. Di ba? Na paiba-iba ang sinasabi nitong kampo ni Torion. Dito soplak kay Prof. Antonio Contreras. Kasi nga, mga kababayan, kung pakikinggan nyo sila, at kung ikaw ay isang law student na nag-aaral ng batas, minsan malilito ka eh. 'Di ba? Malilito ka sa sinasabi ni Senator Bato. Ni Senator Bato, ni Attorney Torion at saka nitong sina Jemmy Bondoc. Kasi kahit si Jemmy Bondoc pinipilit niya na hindi dito dapat sampahan ng kaso sa Pilipinas si Bato. Marunong ka pa doon sa mga nagsampa ng kaso. Maliwanag na presidente pa si Duterte, sinampahan na siya ng kaso sa International Criminal Court ni na former Senator Antonio Trillanes. Kaya kung tutusin talaga, mga kababayan, wala silang magagawa kung hindi sundin yung proseso. Ngayon, na hindi na pumabor kay Senator Bato de la Rosa yung desisyon ng Korte Suprema, anytime, anywhere, pwede na po yan. Arestuhin, mga kababayan. At sana, pag nahuli si Senator Bato, isunod na sampahan ng kaso dyan.
ay etong sina Senator Robin Hood Padilla at yung mga ibang senator na nagprotekta at nagtago kay Senator Bato de la Rosa. So kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano pa masasabi ninyo hinggil po dito sa mga topic na ito na tinalakay po natin? Ano po ang comment at opinion po ninyo hinggil po dito sa mga isyong ito na pinag-usapan po natin? So comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hinggil po dito, mga kababayan.